Alright, ito yung ating Sniper 155 2021 version with DBA. No? Ayan, lalabas lang siya last Thursday pero hindi ko siya binaby from casa to hanggang makauwi sa amin sa Amaya. Winaluwal ko siya riding around 80 to 90 kph agad, no? Pero syempre ano lang din tayo, ride safe lang, ingat pa rin, alalay, no? Kasi bago tayo sa motor na to, galing tayo sa NMAX tapos sa Powerbook 390. So, ginagamay ko lang itong ginagamay ko pa sa motor na to, no? Wala siyang ABS pero wow, napaka-forma niya, no? Tapos iba na rin yung style niya kumpara din sa previous model ng ganda ng ano niya, LED headlights niya, no? Bali, ito yung kanyang low o day driving lights, no? Tapos ito naman yung kanyang high. So yan, makapansin nyo, ito yung high niya, no? Nasa baba, hindi na sila katulad ng previous version na magkasama yung high low sa isang sa headlight. Ngayon magkahiwalay. And then go tayo sa control panel niya, no? So may indicator, fully LCD na rin siya. Makikita ninyo, ito yung control niya. Yan yung ating odo, which is 76 km pa lang. Trip B, trip 2 pala, sorry. And then yung ating oras, 6:11, no? Orasan siya. Yung ating fuel gauge, kilometer, yung reading ng RPM, no? Switch naman, busina okay din. Busina na meron siyang pass light, no? Ito kung makikita ninyo. Tapos sa kabila, ikot na rin siya ng ano, hazard light kung makikita ninyo, no? Meron siyang hazard light, built-in na hazard light. Okay, so tingin ko matagal kami magsasama nito eh. No? Yan. Tapos yung tail light niya, ang ganda, halos kaparehas na ng R15, no? Speaking of R15, no, halos parehas to ng makina ng R15 na version 3, no? Ang pinagkaiba lang is ito is equipped na ng BVA, no? Variable valve actuation, no? Actually hindi ako familiar masyado sa ganun, hindi ko alam, pero i-post ko mamaya yung specs para maintindihan natin ito. Tapos ayan yung kanyang decals, no? Diasil 155 Yamaha, no? Bali sa base model, ito kagaya nitong unit natin, no? Ang pinagkaiba lang ng R version dito sa ating base model ng 155 na Sniper is ano, yung kanyang keyless yung R version nito, tsaka may dito sa port naman dito. So sa atin naman wala. Tapos sa kanyang caliper, yung R version is ay dual piston, samantala habang yung naman base model is single piston caliper lang. Tapos
kung makita nyo, ayan, napaka-detalye ng kanyang looks. Nagustuhan ko dito yung kanyang kulay na race blue kasi wala sa R version ng ganitong kulay kasi parang isang kulay lang yata, correct me if I'm wrong, matte brown or matte, puro matte kulay lang yung meron, no? Kapag ito binili ko siya kasi gusto ko rin na meron akong mga kasama na nag-ride din. It's masyadong malakas yung Duke 390 para gamitin pagkasama sila. In the meantime, ayoko naman na naiiwan sa rektahan, lalo kapag kasi NMAX lang yung ginagamit ko, sila puro mga naka-decambio. So binili ko to para makasabay, hindi naman makasabay, para magkaroon lang kami ng hindi kami magkaiwanan sa biyahe, no? Sabi chill ride lang daw, scam yun. Wala kaming takbong chill ride ba yung 90 to 100, tapos pagka sa kurbadahan bigla na lang nagkakandawalaan, diba? Scam, no? Shout out nga pala kay Monte Carlo Auto Decals, kay Ray Motovlog, ganun din kay tropa natin si The Lost Rider, no? Shout out guys. Minsan ride tayo para makapag collab tayo. Alright.